Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 24, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong mga balasubas. Mga balasubas! Hindi po akong may sabi niyan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito pong mga balasubas na ito ay baka kalingkingan pa lamang ng katotohanan na nakikita po natin kasi isang area pa lamang po ang pinag-uusapan dito, ang Bulacan. Pero bago pa magalit sa akin ng mga politiko na ito, hindi naman ako tumawag sa inyong balasubas, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Balikan po natin ang balita kaugnay po niyan. Tinawag naman ni Pangulong Marcos Jr. na balasubas sa mga individual at personalidad na naglustay umano sa pera ng gobyerno sa mga flood control project. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol. Christian Yosores, Christian. Pero inanindigan si Pangulong Marcos Jr. na dapat maisiwalat sa pamamagitan ng Independent Commission on Infrastructure kung sino-sino ang mga nagnakaw at magkano ang ninakaw ng mga isinasapot sa anomalyang sa flood control projects para tumigma panabot sa mata. Sa press conference, sininaw rin ng Pangulo na kahit pa mapunyag ang mga responsable sa pangungulimbat sa pondo ng bayan, ay kailangan pa rin nilang kumpituhin ang anyang mga walang kwentang proyektong kanilang ginawa at ayusin gamit ang sarili nilang pera. Binigyang diin ng Pangulo na lahat ng kontrata ng gobyerno sa mga contractor ay dapat masunod ang warranty na nagsasabing kailangan maayos ang pagpapagawa at pagpapatupad. Tugon ito ng Pangulo sa report ng Tibon Foundation na bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control project ang napunta umano sa mga ruling political parties. Gayun pa man sinabi ng Pangulo na mahirap isipin sa mga partido ang anomalya dahil maaaring may mga partidong tumupad sa pondo at talagang nagpagawa ng mga maayos na proyekto. That's what we wanted to do. Remove it from politics. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubos na ito? That's what we need to know. That's what we need to fix. Magkano ang ninakaw ninyo, mga balasubas kayo, ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa mga hindi po balasubas, wag niyo po sanang kalimutang mag-like. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating programa. Like po tayo, mga hindi balasubas ha. Pero sa inyong mga balasubas, tingin ko masyado kayo nabaitan sa ating Pangulong Bongbong Marcos Basahin ko nga sa inyo yung naging post natin kamakailan na masyadong nababaitan kasi itong mga to. Alam niyo mga tol, sa tingin ko masyadong ang naging pananaw nila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil mabait, hindi po sila papansinin. Akala nila yung kanila pong paglapastangan sa pondo ng ating gobyerno ay ganun-ganun na lamang. Nga lang, hinahanap ko yung ating post. Hindi, sabihin ko na lamang. Sabi kasi nitong si Curly Discaya, sa mga administrasyon nakabase ang komisyon ng mga balasubas. Sa panahon ng Aquino, 10% lamang. Dumating ang Duterte administration, naglaro sa 12 hanggang 15%. Pagdating ng Marcos administration, naging 25 hanggang 30% o 20 hanggang 30%. Ibig sabihin, pinakabalasubas ang mga balasubas na ito sa kasalukuyang gobyerno. Bakit kaya nila naisip yon? Ang bait-bait ng Pangulo. Kala di nagsasalita, di kumikibo, di ba? Okay lang sa kanila. Siguro naiisip nito mga balasubas na ito. Mabait si Pangulong Bongbong Marcos. Gawin lang natin itong mga bagay na to, hindi tayo maiimbestigahan dito. Nagkamali sila, no? Ngayon, tinawag na silang balasubas ni Pangulo Biruin mo sa SONA, alam ng Pangulo kung sino-sino ang mga yan. Ako, naniniwala ako na may intelligence ang ating Pangulo kung sino-sino itong mga balasubas na ito. At harap-harapan sinabihan sila ng ating Pangulo sa SONA mismo, mahiya naman kayo. Di ba? Masyado kayo nabaitan sa kanya Pero yung kabaitan na yon ang naging dahilan para masilo kayo sa patibong. Naging garapalan kayo Hindi na kayo marunong mahiya. Lalong-lalo ito pong mga pag-uusapan po natin sa balita pong ito. Bagamat ito po'y kanilang tinatanggi, pero ewan ko kung maniniwala pa sa kanila ang publiko. Panoorin muna natin ito pong naging balita, yung summary ng pangyayari po kahapon dito po sa pahayag ni Henry Alcantara. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinagkot sa pagtanggap ng kickback ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, Sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva,
dating Senador Bong Revilla, Congressman Zaldico, tatlong iba pa. Yung tatlo dito, si Estrada, Villanueva, Revilla. Siguro makatuwiran na rin sabihin natin na parang walang kadala-dala ito bagamat patutunayan pa yung mga akusasyon sa kanila. Hindi lang kasi isang beses na sangkot eh. Naulit na naman. Nasangkot sila noon bagamat nakalusot sila sa kaso for technicality or hindi na patunayan ng walang halong pag-aalinlangan. Kasi proof beyond reasonable doubt, di ba? Acquitted itong si Revilla at si Estrada. Itong si Villanueva hindi na umabot sa kasong kriminal eh. Kakampi kasi ito ng Aquino administration, dilaw ito eh. Tapos, nung sinampahan siya ng kaso sa ombudsman, guilty ito. Inuutusang i-dismiss ito. Kaso lang nanalo sa pagkasenador kaya hindi na na-implement yung kautusan ng ombudsman. Hindi po ito pinatupad. Nang noon ay sa pamumuno ni Senator Aquilino Pimentel Jr. o III. Ganun po yan. Walang kadala-dala. Sa batas, sa aming pag-aaral sa criminology, I am not a lawyer again, meron kaming pinag-aaralan na terminong recidivist. No? Actually, 4 na uri po ang umuulit sa mga krimen eh. Meron tinatawag na habitual delinquency, quasi-recidivism, among others. Pero para mas madali nyo na lang matandaan, recidivist. Ibig sabihin, inulit mo yung naging pagkakamali mo nung nakalipas na panahon sa kasalukuyan. Madaling paliwanag na lang para mas maunawaan ninyo. Ganun po ang nagiging perception ngayon ng taong bayan sa mga politiko po na ito. At hindi nila tayo masisisi kung sila ngayon nahuhusgahan sa perception po ng publiko. Ilang din sila Estrada, Villanueva at Co. Sa 6 na inirekomenda ng NBI na makasuhan at na-freeze na ang bank account ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Kabilang sa revelasyon ngayon sa Senado ang pagde-deliver umano ng 20 maleta kay Co na may tigli 50 milyong piso bawat isa. Nakatutok live si Mab Gonzales. Mel Emil Vicky, kumanta na nga sa Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH engineer. Dapat ang kantahin ng mga yan, My Way eh. And now, the end is near, and so I face my final curtain. Anak ng teteng na yan. Paulit-ulit kayo eh. Engineer Henry Alcantara. Ito yung opisyal na nakikipag-usap mismo dun sa mga politiko raw na tumatanggap ng kickback dito sa flood control projects. Matapos ang paulit-ulit at matigas niyang pagtangging may nalalaman siya sa mga kickback sa flood control projects noong mga nakaraang pagdinig, mangiyak-ngiyak si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa umpisa ng kanyang paglalahad sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Sana, tell all ka na nga talaga. Kasi nagtatalo kayo ngayon ni Bryce Hernandez eh. Naninindigan pa rin si Bryce Hernandez na hindi nila alone ginawa ang Ghost Project. Ayon sa isang engineer na yan, hindi pa pwedeng gawin nila yung Ghost Project nang hindi daw po alam nitong si Henry Alcantara. Pero dinideny kasi ni Henry Alcantara eh. Ngayon, pakinggan po natin ang kabuuan ng testimonya nitong si Henry Alcantara dito po sa YouTube channel ni Senador Panfilo Lacson. Ito, pakinggan natin ha. Dito natin sa mismong affidavit. Yung sa simula nung gist ng iyong salaysay, huwag na yung opening. Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Noong panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan. Grabe, no? Nakaka-disappoint, nakaka-buisit, nakakagalit. Ano ba yung appropriate term na dapat nating gamitin dyan? Biruin ninyo mga tol, sa politiko pa lang, 25% ninanakaw nila sa atin. Imagine, sa mga kababayan po natin na talagang hikahos na hikahos, bibili po sila ng sardinas sa lagang 30 pesos para po kainin nila either pananghalian o kaya hapunan.
Sa 30 pesos na yan, meron pong 12% dyan. Magkano ang 12% ng 10 pesos? Di 1 and 20 cents. Yung 3 pesos and 60 cents, ibubuwis nila doon sa kinain nila. Imagine this, ha? Tapos yung 3.60 pesos na yan, ng mahihirap, nanakawin ng politiko direkta yung 25%. Bukod pa yung mga nakaw nitong mga balasubas din na taong gobyerno na ito sa DPWH at yung pakikipagsabwatan ng mga kontratista. Sa atin, kasi ayoko nang i-categorize na ako yung mahirap eh. Talagang nanggaling ako doon. Pero sa ngayon, salamat sa Diyos dahil may YouTube, hindi na ako ma-classify as mahirap. Hindi ako mayaman, pero hindi ako mahirap. For example, kumain kami sa labas. Magbibill kami sa restaurant ng ganitong halaga. O 2,000 for example. Yung 12% doon, sa 2,000, 240 pesos. Tapos nanakawin, ang natitira na lang raw na proyekto. Na halaga ng proyekto ay nasa 30 to 40% na lang eh. Tapos yung mga paaralan, iba, nasa 50%. Ganoon nila tayo ninanakawan mga tol. Diba katanggap-tanggap ba yun? Ano mga proyektong na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdilig sa Kamera del Representante. Samantala, ang pondong ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM. At ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo nga sa... Isingit natin tong balita na ito. Breaking news po ito kasi ongoing ang press conference ni Secretary Vince Dizon. Ito na yung ilan pa sa mga di umano'y balasubas. Di umano pa lamang ito ha. Breaking news. The Department of Public Works and Highways has released an initial list of regional directors and district engineers under investigation for alleged ghost or substandard projects, lavish lifestyles, and evidence tampering. Sino-sino sila? Regional Director Gerard Opolencia, NCR, lavish lifestyle. Regional Director Danilo Villa, Region 7, lavish lifestyle. Director Gerald Pacanan, former RD of Region 4B, Substandards Project. Regional Director Kadapi Tanggol, Cordillera Autonomous Region, failure to cooperate with ongoing investigation. Attorney Brando Raya, Rowald Chief, Region 7, lavish lifestyle. District Engineer Isabelo Baleros, former DE of Las Piñas, Muntinlupa, DEO, Substandards Projects. DE Almer Miranda, Pampanga, First DEO, Substandards Projects. DE Hill B. Lorenzo, La Union, DEO, Substandard Project. DE Arturo L. Gonzalez Jr., Quezon City, First DEO, Substandard Project. DE Johnny L. Protesta Jr., Quezon City, Second DEO, Substandard Project. Now imagine this. Si Henry Alcantara, isang district engineer. Ilang politiko na nasangkot ngayon? More or less, 7. Ilang pangalan tong bagong initial pa lamang na iniimbestigahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pangalan. I-approximate natin, sa kada isang pangalan, 5 ang masasangkot na politiko. Times 5, 50. More or less. Dito pa lamang sa initial ha. Kasi lahat ng mga district engineer na ito at regional directors, hindi nila magagawa yan kung hindi po nila kasabwat ang mga politiko at saka mga pribadong kontratista. Balik tayo dito kay Henry Alcantara. At sana, itong mga ito, kung wala silang kasalanan, good for them. Pero kung may kasalanan sila, magsalita na rin sila. Katulad ng ginagawa ngayon ni Henry Alcantara. Aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay ko Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA sources ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay
sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, Yan na na. noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo Henry, Tinanggihan ni Senator Robin Padilla. Mamaya mapapakinggan po natin yung balita. Tuloy muna tayo dito sa pakikinig sa kanya. kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Nagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, simple boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Ito na naman tayo sa indirect connection. Yan ang mahirap dito Kasi wala siyang personal knowledge doon sa participation nitong si Bong Revilla. Malamang sa malamang, acquittal na naman ang kalalabasan nito pag walang ebidensyang iba. Pero pag magsalita rito tong Roberto Bernardo, may kalalagyan itong si Bong Revilla. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyektong, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga na 2.55 billion ang ipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5 B. Sa halagang 1.5 B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi po ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control, ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project ng flood control. Katulad niyan, tinatanggi rin ito ni Joel Villanueva Pero dako na nga tayo dito sa summary niyan, sa balita. Ito na panoorin natin mismo. 7 tao ang kanyang isinangkot sa pagtanggap ng mga kickback. Yan ay sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy, at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa kanyang signed affidavit, tumulong magpasok sa kanya sa District Engineering Office si Bernardo noong 2019, panahon ni DPWH Secretary Mark Villar. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo sa opisina nila si Bernardo, 350 million pesos na ipinasok sa Budget BICAM report. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Noong 2023 naman, 710 million pesos ang kabuoang halagang naibaba umano ni Bernardo sa Bulacan 1st District Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos. Taong 2022 raw nang humiling si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion pero 600 million lang daw rito ang napondohan. Ito nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 nagkakahalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong na 150 million pesos. Pero tinatanggi nitong si Joel Villanueva. Ilan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project ng flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sabi ni Villanueva, mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang mga pinupukol sa kanyang paratang. Si dating Senador Pakinggan natin yung pahayag niya kahapon. Kaya wala si Villanueva at Estrada sa pagdinig kahapon. Sila po ay dumalo sa
ICI investigation. Ito po ang pahayag dyan ni Joel Villanueva. Tingnan niyo yung pangangatwiran niya. Station. Earlier today, during the hearing of the Blue Ribbon Committee, my name was once again mentioned by District Engineer Henry Alcantara. Mr. President, let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Mr. President, in fact, if we carefully review what transpired this morning, it was clear, very clear, from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan. Ibig sabihin, pinapatotohanan mo yung sinabi ni Alcantara na ikaw ay nag-request ng 1.5 billion pesos para dyan sa mga pasilidad na binabanggit mo. Hindi rin nag-iisip ng dahilan ito si Senator Joel Villanueva eh. Sa paningin tuloy ngayon ng publiko, bagamat tinatanggi mo yan, partly kinonfirm mo na meron kayong naging usapan nitong si Alcantara. O di ba sabi niya rito, ito, pakinggan niyo. At hindi po flood control. Sinabi niya po yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw siyang pinaabot pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi. Sabi niya, sa tauhan mo raw eh. Patutunayan ngayon yon ni Henry Alcantara. Na wala po akong alam doon. Pero ayan, Mr. President, basta binanggit lang po yung pangalan natin, mentioned my name, operative word, mentioned, Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue. Kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang, may masabi. Anong mema? Inaakusahan ka na nga. Mema pa. Kakasuhan na nga kayo eh. Nasa NBI na. I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated, that the truth may come out. At katulad po ng pagdalo ko kanina, Ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Naniniwala ba kayo sa kanya? It's up to you mga tol. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Balik tayo dito sa balita. Si Senator Bong Revilla naman. Villa na kinabang naman umano sa pondo noong 2024 ayon kay Alcantara. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gain sources ng 2024 na magkakalaga ng 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25, ay naging 30 ang naging proponent. Doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong. Ito, challenge ito sa mga investigador kasi ang witness hindi direktang nakausap si former Senator Bong Revilla. Anyway, marami namang kaparaanan mga tol para patunayan eh. In fact, ang testimonya nga, isa sa pinakamahinang ebidensya eh. Sige, balik po tayo dito. Revilla. Sa isang pahayag, itinanggi ni Revilla ang alegasyon. Wala raw siyang kinalaman dito. Di ba? Sabi niya, I deny, wala po akong kinalaman dyan. I have nothing to do with any of that. Pahayag ni dating Senador Bong Revilla. Kumalat po ngayon yung Facebook post ng Region 3, DPWH, Bulacan 1st District Engineering Office. At ito po ang bahagi ng post na yon. Ito po, August 11, 2023. Nagkataon lang kaya ito? Senator Revilla, DPWH, local leaders check flood control projects in Bulacan. Bakit siya magche-check ng flood controls doon kung hindi ito kanyang inisyatibo? Senator Ramon Bong Revilla Jr., together with Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineer Henry C. Alcantara, and Assistant District Engineer Bryce Brixon D. Hernandez, inspected ongoing flood control projects in Paumbong and Hagonoy on August 10, 2023. The team was joined by local leaders from the said municipalities including Mayor Mary Ann Marcos, blah blah blah.
According to Alcantara, the purpose of the visit was for Senator Revilla to gain a comprehensive understanding of the necessity for flood control structures in flood-prone areas and assess the current situation, including the residents, with the aim of formulating a well-defined strategy to address extensive flooding. We need to act now to protect our communities from the devastating effects of flooding, ayon po kay Bong Revilla. These flood control projects are a critical step in that effort. It can be recalled. Alcantara also clarified that the flood control project in Paumbong and Hagonoy are integral components of a broader initiative led by DPWH. Kaya tugma lahat sa sinasabi niya ngayon. It can be recalled that President Ferdinand Marcos Jr. visited the provinces of Bulacan and Pampanga on Monday, August 7, 2023 po ito and blah blah blah. Pero ito po yung mga pictures. Ayan no. Kayo na po bahalang humusga kung naniniwala po kayo kay Senador Bong Revilla. Kasi sabi niya, I deny, wala po akong kinalaman dyan. I have nothing to do with any of that. Ito naman si Senator Jinggoy Estrada. 2024 din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Senador Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Dating na rin itinanggi ni Estrada ang aligasyong nakinabang siya sa mga flood control projects. Kwento naman ni Alcantara ang kaugna. Okay, puntahan naman natin. In fairness kay Senator Jinggoy, ito naman po yung kanyang saloobin tungkol po sa mga akusasyon sa kanya. Nagkasagutan pa nga sila ni Senador Kiko Pangilinan. Pero sa punto kasi na pahayag ni Kiko Pangilinan, kung ordinaryong tao ang magsasalita, karapat dapat namang sabihin talaga natin yon na walang pagkakatanda, parang ganun kasi. Kaso lang kapwa niya senador. 'Di ba? Kung baga i-extend mo yung kortesiya mo sa kapwa mo senador kahit 'yun ang tingin ng publiko diyan. Baka ma-misinterpret niyo ako Binoto ko si Senator Kiko Pangilinan, to be honest. Pero doon tayo sa tama at dapat Siya naman ay humingi rin naman ng sorry kahapon. Ito po yung kanilang naging palitan ng punto diyan po sa session sa Senado. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampa sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis, pagkakakulong, at pati na ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin ng mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginoong Pangulo, hindi ako tutol sa sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PDAF. Yun ang mahirap sa iyo Senator Jinggoy Ayaw mo ng ganon, di ba? Na maimpluwensyahan ang paningin ng publiko pero hindi mo kaya ang kritisismo. Binlock mo nga ako. Hindi pa ganito karami manonood kay Top 1 Kumbaga, simpleng tao pa lang ako. Tapos nakablock ako sa inyo sa page ninyo. Anong dahilan? Di ba? Kayo ba'y nabibuisit dahil nire-reaksyonan ko ang inyong sitwasyon sa ngayon? Ito po, ang dami kong pwedeng gamitin page kaya nakikita ko siya. Kasi, alam nyo, as much as possible, gusto ko maging fair. Pero syempre, bias ako for certain things.
Di mawawala sa isang vlogger yun. Lahat kami mga vlogger, may biases po kami kanya-kanya. O, yan pinakita ko sa inyo, nakikita natin, di ba? Tapos, i-copy ko yung link. O, yan www.facebook.com/Jinggoy Estrada. Tingnan nyo. O, di ba nakablock ako sa kanya? Kung wala kang kasalanan, hindi ka dapat masaktan sa mga reaction ko dito. Ganun lang naman yun Anyway, wala naman akong pakialam sa personal mo. Ang pinag-uusapan natin dito, issue, at yung mga akusasyon sa inyo na pera natin ang pinag-uusapan. Ay naresolba na ng korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this august chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. And I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. And I hope the committee, the Blue Ribbon Committee, will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator. Majority Leader. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Just a very quick manifestation. For the record, there was no intention of maligning any individual. In the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee, wala pong personalan. Gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Yun ang problema, wala kang pinangalanan, pero yung circumstanya, Senator Kiko Pangilinan, natataangi sa kanila Humihingi tayo ng unawa. Dahil bago pa nung hit. At least nagpapakumbaba siya, pero mali talaga yung ginawa ni Senator Kiko. Kumbaga, side comments yun unofficial yun Uulitin ko, kung tayo nagsalita nun, wala kayong kadaladala. Senator Revilla, Senator Estrada, Senator Joel Villanueva, umuulit na naman kayo. Sana ang korte, pinarusahan na ang mga ito. Di sana wala nang ganito kalaking korupsyon ngayon. Pag sa atin nang galing yun, katanggap-tanggap pa kasi publiko tayo mga tol si Senator Kiko Pangilinan, siya po ay isang abogado. Parang na-undermine kasi yung integrity ng korte sa sinabi niya. Higit sa lahat, kapwa niya senador. Yun ang punto doon Pero at least sa huli, lalapit naman siya kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga nung hinipo niya sa balikat si Senator Jinggoy nagpapatawa lang ako, di naman tayo mapapanood niyan. Hearing na yun, tayo po ay humurap sa judiciary. At doon din na tinalakay at pinag-usapan ang problema ng conviction rates, particular ng Sandigan Bayan. 47% ang conviction rates ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, sa bawat dalawang kaso, isa absuelto. That was the context, Mr. President, of our manifestation earlier. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada. Wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Thank you, Senator Francis Pangilinan. Yes, you may respond. Ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala ho siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po ang kanyang sinabi kanina doon sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, sabi ni Saldi Magbalon, may anomalya ba kay Kiko? Hindi yung anomalya ni Kiko ang pinag-uusapan po dito. Ang pinag-uusapan po dito, proper decorum ng isang senador. Hindi ko kinakampihan si Estrada. Kahit sinong senador, ang masabihan ng ganon ay believe mali, no? Wag po nating i-gaslight yung nagawa ni Senator Kiko Pangilinan dahil nasa tama tayo. Dahil yung pinagbibintangan, di umano'y nagnakaw. Ang punto dito, wala sa proper decorum yung ginawa nitong si Senator Kiko Pangilinan. More so, isa po siyang abogado. Ito, pakinggan po ninyo, ano po ba yung sinabi ni Kiko Pangilinan? May quote, well, if I may, kumari ko siguro i-komento,
is siguro kung yung Napoles cases inauwi doon, halip na absuelto, kulong. Baka hindi na nangyari itong mas malaking prakot. No, di ba? Those were the words. Di ba mga tol? Ang naku-question kasi doon, not Jinggoy na eh. Korte, which is coming from a senator and a lawyer. Uulitin ko, kung sa atin po nagmula yon, understandable po yon. No? Anyways, I hope, nagkaayos naman yung dalawa eh. Wala namang problema sa nangyari. Nagkaayos sa harapan ng tao, pero I believe, deep inside, hindi matatanggap yun itong si Jinggoy Estrada. Balik po tayo dito sa balita. Ito, si Saldico na, tinatanggi niya rin po yan. Naya ni Congressman Ko sa anomalya. Noong raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yun. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito, kung saan makikita rin si Alcantara, para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ang bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera kay Ko. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City. Ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwanan ko lang po. Maging sina dating District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kay Ko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, billion po yun. Grabe, no? Billion? Opo. Saan nyo sinakay yung billion? Sa mga van po. Kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang Sa mga nagtatanong kung bakit ako nagpagupit, na-inspire ako kay Bryce Hernandez eh. Tingnan nyo, bagong gupit. Nagpapatawa lang ako mga tola. Hindi. Ang katotohanan, nagkaroon na ako ng allergy sa ulo, saka naglalagas ang buhok ko, kaya kailangan ko nang ipaputol. Maleta ba yung ilang billion na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo at pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At diretso po siya sa elevator packet po doon sa penthouse. Grabe, no? Kinarga po ninyo sa penthouse? Kaninong pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse. Bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Dagdag ni Alcantara, nagbigay rin umano siya ng listahan ng flood control projects sa Third Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan DEO si dating Congresswoman Kahayon Uy. Tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DEO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalot contractor niyan. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Ko, Bernardo at Kahayon. Nako, walang piyansa ito kasi ang pinag-uusapang halaga lumagpas dun sa threshold na 8 million pesos. Pagka umakit po ito sa korte, balik kulungan. Kung nagkataon, itong dalawa, si Bong Revilla at Jinggoy Estrada, at first time na makukulong, if ever, nitong 4 pang iba. Kaso lang, yung isa dyan, impeachable officer, si Commissioner Lipana, no? Dapat mapailan din ito ng impeachment. O kaya kung ako sa kanya, mag-resign na siya. FBI would be investigating it. And on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. I believe the freeze orders have been issued already by the AMLC.
over the bank accounts of Pellegrini. Against how? Sabi ni Remulla, pinag-aaralan pa raw ang kaso ni Lipana at Revilla. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang mga panig. Pinag-aaralan pa. Mukhang ang hirap kasi patunayan yung kay Revilla, no? Sa kay Lipana eh. Pero tingnan natin, hindi makukontento ang publiko tingin ko pagka hindi nakasuhan itong dalawa na to. Dapat magkaroon ng ebidensya at yung ebidensya na yon talagang ituturo sila. Vicky, sa Webes ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa Webes, aabangan natin yan. Bukas, alas 9 po ng umaga, ano? Kaya, wala, ang magagawa lang natin dito bilang pangkaraniwang Pilipino, isubaybayan po ito. Sa aming mga vlogger, pabor po ito kasi may pinag-uusapan. Sa bagay, kahit ano naman, pwede natin pag-usapan dito. Pero, pabor man o hindi, galit ito pong ating tinatopic, ano. Kaya nga focus ako ngayon dito eh. Actually, may mga magaganda ang views na pwede nating talakayin. Katulad po ng pagsasampa ng kaso 3 counts of murder kay Rodrigo Duterte at yung kasalukuyang nagaganap na protesta sa Hague, Netherlands na maaaring magresulta sa paghihigpit ng immigration doon na ang resulta lalo maaaring maging negatibo para kay Harry Roque. Tapos yung posibilidad ng labasan ng warrant of arrest itong si Ronald De La Rosa bilang co-perpetrators. Yan ang mga bagay-bagay na pwede natin pag-usapan pero mas minamarapat ko na lamang munang i-defer at saka yung missing sabongeros din kasi ito kasing flood control project anomalies dapat mas maging mulat po ang taong bayan sa issue na ito. Para sa ganon, makita nila yung tinatahak na landas ng ating gobyerno ngayon at sana kahit paano makapag-satisfy sa galit na nararamdaman po ng taong bayan at wag po tayong matulad sa ibang bansa na dumating pa sa punto ng anarkiya o parang lawlessness sa Nepal, sa Indonesia. Bagamat maayos na ang sitwasyon unti-unti sa kanila, pero yung naging cause po nun, kung dito mangyayari sa atin, hindi maganda. Baka mawala ang buhay ng ilan nating kababayang Pilipino at masira pa ang ari-arian ng pribado at pampubliko. Ito nga lang nitong nakaraang protesta sa Mendiola, bagamat yan ay sinabutahe, pinasok kasi, I believe, ng mga makakaliwayan, no? Hindi lang ordinaryong protesters. Nagsama-sama ang mga Duterte supporters din doon, sumisigaw sila, pero ang sinasabi ay makakaliwa ang nag-infiltrate talaga. Kumbaga, inudyukan nila ng inudyukan yung galit na crowd at yun na nga. At definitely meron pong tao sa likod nun at sana wag nang maulit pa. Hindi mauulit ang ganung mga pangyayari, hindi nila ma-exploit ang kaisipan ng taong bayan. Kung nakikita po ng ating mga kababayan ang effort na ginagawa ng ating gobyerno, higit sa lahat, kapag ito na po ay nagresulta sa pagkakaso. Huwag nating i-expect na ang mga taong makakasuhan dito ay agad-agad makukulong ng may conviction dahil talagang aabutin po yan ng taon or even dekada pa. Pero kung yung mga kaso pong kakaharapin nila ay wala pong piyansa, sana naman dumating sa punto na makita natin sila sa kulungan at hindi po nagdadahilan na may sakit, kaya naka-house arrest o kaya naka-wheelchair. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Ang dami natin pwedeng pag-usapan. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.